Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng Panginoon ng Banal na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang Israel at Palestine at mga bansa ay banali kay Panginoong Hesukristo. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa mabuting balita o paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. At ayon po dito sa pahayag, Kabanata 13, talatang 5 hanggang 8, at 9 hanggang 10, ito po ang mensahe. Pinahintulutan ng halimaw na maghambog, lumahit sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilahit nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at lahat ng naroroon. Binigyan din siya ng pahintulot na digmain at talunin ang mga hinirang ng Diyos at ng karapatang magmamahala sa bawat lipi, bayan, wika at bansa. Sasamba sa Kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa ng likhain ng sanlibutan. Ang aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay. Kung kayo'y may pandinig, makinig kayo. Ang sino mang itinakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinakdang mamatay sa tabak ay sa tabak nga mamamatay. Kaya kailangang magpakatatag at manalig ang mga hinirang ng Diyos. Yan. Ipagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica Kabanata 2, talatang 3 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Sa anumang paraan ay huwag kayong padaya kaninuman. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat hindi nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwain. Ang itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Pagpapasok siya sa templo ng Diyos, uupo at ipapahayag na siya ang Diyos. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 1, talatang 21, talatang 23. Ito po ang mensahe. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo at lahat ng paghahari, kapamahalaan at kapangyarihan at pamunuan, higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahon ito kundi sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at ang ginawang ulo ng iglesia. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Pagpatuloy po natin sa tawaga Roma Kabanata 11, talatang 25 hanggang 27. Ito po ang mensahe. Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala at di panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggat makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng mga hintil. Sa gayon, maligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa sayon ng tagapagligtas. Papawin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang kasalanan. Ipapatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 3, talatang 25 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi. Kaya tinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungan tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. At pagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 2,
talatang 26 hanggang 20. 36 hanggang 39. Ito po ang mensahe. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at taligdan ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Hesus Kristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos natin. Ito po ang mga salita ng Diyos at mensahe niya sa lingkong ito sa ating pagbabahagi ng Bible Lives Promotions. Mula sa pagbabahagi ng Bible Lives Promotions ng Mabuting Balita o Salita ng Diyos. Salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ipaliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito mula dito sa tema na ang Israel at Palestine at mga bansa ay manalig sa Panginoong Jesucristo. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo. Nais na ang lahat ng nilalang, lahat ng nag-exist na mga bansa ay magpailalim sa Kanya. Nais niya na sila ay magpailalim sa Kanyang paghahari na nais niya para sa lahat mula doon sa kalangitan. Ngayon ay nais niya na ang bawat mga tao, bawat mga bansa ay manalig sa Kanya. Partikular na pangunahin na Kanyang bayan ay yung Israel, na ito ay magkaroon ng pananalig sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na lang na Panginoong Jesucristo. Yun. Bagamat ang Israel ay naging matigas nga ang ulo noong mga panahon na yan, nung ano ng mga ninuno na hindi kumilala sa Panginoong Jesucristo. Marami mga hindi naniwala sa Kanya, kagaya nung Kaipas at na iba't ibang mga ninuno nila roon at mga mamamayang Israelita na hindi na kumilala sa Panginoong Jesucristo. So ngayon ay bagamat kayo na nangyari ay sila ay mahal pa rin ng Diyos. Sila ay ang kanilang pagsuway ng kanilang mga ninuno, ito ay naging kalikasan naman doon sa mga hintil. So napagbigyan yung mga hintil o yung iba't ibang mga bansa. Ngayon, yung mga hintil, iba't ibang mga kagaya ng particular Palestine, ito ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bansa o ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mayroong itinakda ang ating banal na Panginoon Diyos na gagawing paghukom. Ngayon, bago mangyari ang paghukom na yan, ay mayroong nilalang ang Diyos na kumalaban sa Kanya, kagaya ni Satanas at ng mga anghel na mga kumalaban sa Kanya at mga tao kumakalaban din sa Kanya. Ngayon, itong kumakalaban sa Satanas at itong kanyang anak, itong 666 ay ito ay kakalaban sa Diyos, sasakupin ito yung buong mundo. Ngayon naman ay ito ay pahihintunutan ng Diyos na sila ay makapaghari sa loob ng 42 taon. So yung mga yan ay makapaghari at masakop nila ang lahat ng lipi. Lahat ng mga bansa, so papayagan sila masakop. Maging ang Israel ay masasakop din nila sa pagdating ng takdang panahon. So yan ay tinakda sa lahat na masasakop nila. Ngayon itong 666 na ito ay uupo doon sa Templo Banal at papahayag niya na siya ay Diyos. Babasusin niya ang Panginoon Diyos. Yan. Yun naman ay yun ay pinayagan naman na Panginoon Diyos na siya ay basusin itong mga ito sa loob ng ilang panahon. So kaya yung bawat mga bansa ay dapat ay sa panahon, mula ngayong panahon ito, sa uling panahon na maging matatag ang bawat mga bansa, sapagkat malapit na yung pagdating ng ating banal na Panginoong Jesucristo at ang mangyayaring huling paghimagsik ng mga tao, kaakibat yung mga demonyo na magasik ng lagim sa buong mundo. So ngayon ay tayo ay magpakatibay yung Israel, Palestine at mga bansa upang tayo ay sa ilalim ng ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay maligtasan ang panahon na yan, na kung saan ay mabigat ang sasapitin ng mga tao mula rin dyan sa demonyo at isasagawang paghuhukom ng Diyos, na kung saan yung mga demonyo ay papatayin nito yung mga hindi sasamba sa demonyo. Yan. So siguro naman
ay sa Diyos sumasamba ang Palestinian, maging lalo na ang Israel. Kahit marami sa Israel ang sumasamba sa Diyos na mga naniniwala sa Panginoong Kristo at mga ninuno nila na ninuno nila Abraham, Moises na nananampalataya na ang pananampalataya natin sa Diyos ay patuloy nilang pinagpapatuloy. So ngayon ay bagamat kaya nga sinabi ng Panginoong Kristo, kahit na hindi sila naniwala sa Panginoong Kristo, sila ay mahal pa rin dahil nga doon sa paniniwala nila. Yung mga ninuno nila sila Abraham, Moises ay nananampalataya naman doon sa Diyos. So kaya sila ay binigyan pa rin ng pagkakataon. So ngayon yung darating na panahon nga, lahat ay sasakupin nung 666. So kaya maging matibay yung Israel, matibay yung lahat mula panahon ngayon, kahit na nakatakda masakop ang lahat, ay tayo ay maging matatag laban dito sa mga antikristo na ito o lumalaban sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo at makaisa doon sa kaligtasang spiritual. So ngayon ay bagamat masasakop niya lahat, yung may mga tao na nasa aklat ng buhay at maliligtas ay naparami tao pa rin dyan na maliligtas na kahit na masakop ka ito, tayo ay patuloy na lalaban sa mga demonyo upang hindi tayo nila maalipin at sumamba sa kanila. So ngayon maging matatag yung bawat mga bansa para dyan at lalo na yung Israel. Yan. So ngayon yung mga nangyayaring tayo ngayon ay nasa panahon ng tribulasyon o tayo nasa bukanana ng tribulasyon na nagkakaroon ng digmaan at iba't ibang mga sakuna o huling panahon na ito. Kaya tayo ay magpakatatag dito sa mga nangyayaring ito na tribulasyon na nangyayari na o tayo ito na naganap na tayo ay magpakatatag dito hanggang sa dumating ang paghukom at pananakop nitong 666 na ito. Ngayon ay masasakop ng 666 ang lahat, maging ang Israel. Kaya tayo ay panampalataya sa Diyos upang tayo ingatan hanggang sa pagtakda panahon. Bagamat may nangyayari mga digma, tayo maging matatag dito. Tayo ay kung di tayo papayagan ng Diyos na malupin kagaya ng Israel, kahit na digmain siya na napakaraming bansa, kapag hindi pa panahon na sila ay papalupig, sila ay hindi malulupig ng sino man. So, at kahit na sinong mga bansa, yan. Kaya tayo ay maging matatag para sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At tayong lahat ay tinakda ng Diyos na ang lahat ay pinapailalim niya sa Panginoon sa Kristo. Kaya tayo ay mananampalataya sa Diyos, magpapailalim sa Kanya mula Panginoon sa Kristo. At iingatan niya tayo hanggang sa takdang panahon na paghukom na gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya yung mga taga-Israel, yung mga hindi nananampalataya doon, kayo mananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. At pagtingin ng mga nananampalataya sa Israel, yung pananampalataya nila sa Panginoon at malagpasan nila, lalo na ano ba kayo nangyayari ngayon at mga darating mga panahon. Yung mga Palestinian, yung mga nananampalataya doon ng mga Kristiyano, maging hindi Kristiyano at nananampalataya sa Diyos, kayo magpakatatag sapagkat may darating na paghukom ang ating banal na Panginoon. Iwasan nyo yung gawain hindi mabuti. Yan. Na kung kayo man ay mayroong siguro sa pamumuhay na ito, huwag kayong gumawa ng kabangin na hindi mabuti. Sundin nyo ang kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos at hindi ang gawain ng mga demonyo na mga pagpatay ng tao. So, yun at na muli sana ay nagabayan na naman ng Bibleized Promotions ang buong mundo, ang bawat mga bansa mula Israel at Palestine na sa pananampalataya natin sa ating banal na Panginoon Diyos. At pag din ng takdang panahon ay tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasang spiritual at malagpasan ang pamumuhay na ito at ang darating na paghukom na gagawin ng ating banal na Panginoon Diyos at yung gagawin ng 666 o gagawin ng Antikristo at mga demonyo sa darating na panahon. Huwag tayong paloko sa mga yan, kaya huwag tayong panadaya, tayo maging matibay sa pananampalataya. Kapag nadaya tayo niya, tayo ay makakaisa nila doon sa parusang impyerno. Kaya huwag yung mga bansa maging matibay, huwag makisa sapagkat huwag makisa doon sa pandaraya ng mga demonyo para sa paghahari nila o pananakop nila sa takdang panahon. Ngayon ay yung mga itinakda mga bansa, mga tao na lalaban doon, tayo ay
may mga hinirang na ika nga ay sabi nga ay magagapi, masasakong nga lahat at magagapi ang iba, subalit patuloy pa rin na ang pakipaglaban bilang mga hindi mananampalataya sa mga demonyo, sapagkat papatayin ng mga demonyo yung mga hindi mananampalataya sa kanya. So wala kang ibang option na gagawin sa mga panahon na yan, kundi patuloy kang makipaglaban doon sa mga demonyo at maging matatag ka sa loob ng 3 taon at 4 buwan hanggang 4 at 2 buwan maging matatag sa pananakop ng mga demonyo. At yung gagawin naman ng Diyos na panghukom ay tayo ay kanya ililigtas niyan. So maging matatag din tayo sapagkat pananampalataya para tayo ay hindi niya tayo pababayaan na mapahamak. Parang simpleng sakuna, hindi tayo mapapahamak dyan sa mga sakunang yan kung tayo ay may pananampalataya sa ating mananampalataya. Kaya muli, sana tayo ay sa panahon ito tayo gabayan ng Banal na Santa Maria, isugo ito patuloy ng Banal na Panginoon Diyos, gabayan tayo ng milagro, pag-imala, kababalagan ng ating Banal na Panginoon, sumala Banal na Santa Maria, gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan at sa pagtarima ng mabuting balita at pang-araw-araw natin pamumuhay, malagpasan natin upang malagpasan natin at maisabuhay ang mabuting balita at malagpasan natin ang kasamaan sa paligid na nangyayari at tayo makaisa doon sa kaligtasan ng spiritual. At doon sa interfaith unity, patuloy nitong magkaisa tayo, pagliwanagan tayo ng Banal na Santa Maria, magkaisa ang bawat mga reliyon, yung iba't ibang mga paniniwala, upang sa pananampalataya natin sa ating Banal na Panginoon. So tayo magkaisa dyan at pairanin natin yung mabuti mga aral at magpaira tayo ng kapayapaan sa buong mundo at mahikayat natin ang lahat sa pagkakaisa sa kapayapaan at mabubuting pamumuhay. Mula doon sa pagpapairan ng mabuting pamamahala ng bawat mga kapamalaan. Mapainting natin ang United Nations at samahan ng bawat mga bansa, mga lipi, mga wika. Yan. At maliban dyan, yung CBCP and Vatican Church ay patuloy niyong pagbuklod yung sangkatauhan mula sa Pilipinas sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Kristo sa gabay ng kaliwan ng Banal na Santa Maria. At sa ating munting kakayanan, patuloy na tayo ng palataya ng gabay ng kaliwanagan ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon sa Kristo, Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Maliwanagan yung lahat sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o salita ng ating Banal na Panginoon Diyos, at kayo ay mahikayat at mabuklod sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo at magkaroon kayo ng kaligtasang Espiritu ng mabuting pamumuhay sa mga araw-araw bumuhay at magkaroon tayo ng kapayapaan. Doon sa mga kapamalaan, kayo maliwanagan ni Mother Mary at mamahala kayo ng matuwid, mabuti, makatarungan. Tugunin niyo yung karapatan ng mga tao. Yan. At muli, sana ay nagabayan naman kayo at maliwanagan kayo lahat at mamuhay tayo ng mapayapa, maunlad at pagpapala ng ating Banal na Panginoon sa ating ligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan at makabot tayo sa magkaroon tayo ng kaligtasan pagdating ng itinakda ng ating Banal na Panginoon Diyos mula pang araw-araw na pamumuhay niya. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.